Sabi nga sa Three Kingdoms, kapag masyadong matagal ang pagkakawatak, nagbubuklod. At kapag masyadong matagal ang pagkakabuklod, naghihiwalay. Tumingin siya kay Liang Yu na halatang hindi pa rin makapaniwala. Alam ni Jiang Yi na hindi siya basta-basta tumatanggap ng ganitong mga katotohanan. Marami nang nagbago sa kanya matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, pero sa kaloob-looban niya, pinangungunahan pa rin siya ng mga matitinding prinsipyo. Kailangang gawing malinaw ni Jiang Yi ang mga bagay, lalo na't ang kanyang pagiging emosyonal ang naging dahilan ng ilang problema noon. Tingnan mo, wika ni Jiang Yi, malumanay. Kailangan kong manatili kang kalmado, anuman ang mangyari. Huwag mong hayaan ang emosyon mo na manaig sa mga kritikal na sandali. Napakunot noo si Liang Yu at nag-cruise ng mga braso. Sige na nga. Gagawin ko ang sinasabi mo kapag dumating ang oras. Masaya ka na? Ngumiti si Jiang Yi. Yan ang tamang sagot. Napangiwi si Liang Yu, halatang naiinis pa rin pero wala nang sinabi. Hindi siya ang tipo na mahilig sa plano o diskusyon, iyon ang papel ni Jiang Yi. Magaling siya sa mga patalim, hindi sa mga debate, at ayos lang sa kanya na ipaubaya ang plano sa kanya. Ang magkaroon ng kasama tulad ni Liang Yu at ng mabalahibong alaga tulad ni Hua Hua ay hindi naman ganoon kasama, naisip ni Jiang Yi. Sige, sabi ni Jiang Yi. Gabi na. Magpahinga na tayo. Mahalaga ang pulong bukas. Bahagyang namula ang pisngi ni Liang Yu. Magpahinga? Napala. Napakurap si Jiang Yi, biglang naalala. Iisang kwarto lang pala ang kinuha ni Baili Changqing para sa kanilang dalawa. Napakamot siya ng baba na pagtanto kung gaano kahirap ang sitwasyon. Siguro nga nasobrahan ako ng inom kaya nakalimutan ko ang detalyeng ito. Baka iniisip ni Baili na, never mind. Tumingin siya sa orasan. At napaka-late na. Malamang tulog na rin ang staff ng apartment. Nangitim ang buong mukha ni Liang Yu at agad siyang tumayo para hawakan ang door handle, halatang balak umalis. Maghahanap na lang ako ng ibang matutuluyan, mabilis niyang sabi. Pinigilan siya ni Jiang Yi gamit ang kalmado pero matatag na tono. Sobrang malamig sa labas ngayong gabi. Gusto mo bang magkasakit? Bukod pa roon, kung hindi ka makapagpahinga ng maayos, baka mapahiya ka sa pulong bukas. Napatigil si Liang Yu at halos pabulong ang sagot niya. Pero iisang kwarto lang. Paano tayo matutulog? Tumingin si Jiang Yi sa malaking kama sa kwarto at bahagyang nagkibit balikat. Malaki naman ang kama. Magsama na lang tayo. May sapat na espasyo para sa ating dalawa. Mas lalong namula ang mukha ni Liang Yu at binuksan niya ang bibig para tumutol pero wala siyang masabi. Siyempre, hindi kayang tiisin ni Liang Yu na makasama ng isang kama si Jiang Yi. Pagkatapos ng lahat, pwedeng mangyari ang mga aksidente, lalo na sa edad nila, kung kailan ang emosyon at mga bugso ng damdamin ay mahirap kontrolin. Hindi naman talaga pipilitin ni Jiang Yi ang sitwasyon, hindi naman siya nagkukulang sa atensyon, lalo na sa mga pang-araw-araw na kalibugan. Pero si Liang Yu, na wala pang katiting na karanasan. Isa na yang kwento para sa ibang araw. Ngunit, matapos ang ilang mga sandali, biglang hinila ni Jiang Yi ang kanang kamay ni Liang Yu, sabay kasama ang katawan niya dahilan upang pumatong siya kay Liang Yu. Bilang isang babae, kahit pagaano kahusay si Liang Yu sa martial arts, hindi niya mapigilan ang sarili na matikman ang ilang makamundong pagnanasa. Spicy meat. Yeah, boy. Habang nasa ibabaw si Jiang Yi, agad na naglakbay ang mga isip ni Liang Yu, handa na siya kung sakaling may gawin si Jiang Yi. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, natigil ang kanyang pantasya nang biglang takpan ni Jiang Yi ang kanyang mukha ng kumot. What? What the? Wala nang ibang mas magandang opsyon, kaya iginiit ni Jiang Yi na si Liang Yu ang matulog sa kama habang siya naman ay matutulog sa sofa sa sala. Hindi ito ang pinakakomportabling setup pero ipinagmamalaki ni Jiang Yi ang pagiging isang maginoo, lalo na sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit hindi maiwasan ni Liang Yu na magtanong sa sarili, bakit nga ba tumigil si Jiang Yi, gayong handa naman ako sa maaaring mangyari. Kinabukasan, maagang nagising si Jiang Yi. Hindi siya gaanong nakatulog ng mahimbing. Ang hindi pamilyar na paligid at ang hindi komportableng sofa ay nag-iwan sa kanya ng kaba at pagkabalisa. Habang iniisip ang mga hamon na naghihintay sa kanila, isang pamilyar na bigat sa dibdib ang kanyang naramdaman. Ang hindi alam ang laging pinakamahirap harapin. Matapos maghilamos at mag-ayos, dumiretso si Jiang Yi sa sala at binuksan ang TV.
Sa kabila ng mga pagbabagong dala ng sitwasyon, nanatiling aktibo ang istasyon ng telebisyon sa rehiyon ng Jiangnan na tila nagpapanatili ng kaunting normalidad sa kanilang mundo. Hindi marami ang mapagpipilian sa palabas, karamihan ay mga lumang programa at pelikula. Pero tuwing umaga, laging may balita. Nagdesisyon si Jiang Yi na manood nito. Habang mahimbing na natutulog si Liang Yu, bahagyang naririnig niya ang mga balita mula sa TV. Hindi nagtagal, bumangon si Liang Yu mula sa kanyang pagkakahiga. Ang kanyang mukha ay may halong pagkapahiya at pagkailang habang inaalala ang mga nangyari kagabi. Kinagat niya ang kanyang labi, mabilis na tumatakbo ang kanyang isip. Si Jiang Yi ay naging perpektong maginoo. Sobrang perpekto niya. Hindi ba siya naakit sa akin? Tinitigan niya si Jiang Yi, iniisip kung paano siya maikukumpara sa mga babae tulad ni Zokir at Yang Mi. Oo, baka mas maganda sila, pero mayroon din naman akong mga natatanging katangian, tulad ng aking husay sa martial arts. Hindi pa ba sapat iyon? Mabilis niyang iniling ang ulo, pilit na itinataboy ang mga naiisip. Ang bigat ng sitwasyon nila at ang kakulangan sa oportunidad para sa mga relasyon ay unti-unti nang naglalaro sa kanyang isipan. Napansin ni Jiang Yi ang tingin ni Liang Yu sa gilid ng kanyang mata at binigyan siya ng isang magiliw na ngiti. Magandang umaga. Gising ka na pala. Gusto mo bang kumain? Ipinakita niya ang ilang pagkain na inilabas mula sa kanyang dimensional space. Hindi darating ang pagkain mula sa apartment hanggang alas 7 ng umaga, at kahit dumating man, halos hindi ito makain. Iniiwasan niyo ni Jiang Yi hanggat maaari. Umiling si Liang Yu. Hindi pa ako gutom, mahina niyang sabi. Umupo siya sa gilid ng sofa, nag-iwan ng malinaw na espasyo sa pagitan nila. Hindi ito napansin ni Jiang Yi. Nakatuon ang mga mata niya sa TV, kunwaring kalmado, pero sa loob-loob niya, mabilis ang takbo ng kanyang mga iniisip. Malapit na ang pagpupulong. Ramdam niya ang halo ng kaba at pananabik. Ano ang pag-uusapan? Anong papel ang gagampanan nila ni Liang Yu? Ang mga kasagutan ay kasing labo ng landas na nasa harapan nila. Biglang tumayo si Jiang Yi habang nakatitig sa kanyang cellphone. Sinabi ni Baili Changqing na alas 9 daw magsisimula ang pagpupulong, kaya't oras na para tayo ay pumunta sa combat center. Tinawag niya si Liang Yu gamit ang kumpas ng kamay. Walang gaanong sinabi at magkasabay silang umalis. Pagkababa nila sa gusali, napansin ni Jiang Yi ang isang magkasintahan na nauunang maglakad sa kanila. Parehong grupo ang sabay na nakarating sa elevator ng combat center. Minsan pang tumingin si Liang Yu sa magkasintahan bago ibinalik ang focus sa gusali sa harapan nila. Pagdating nila sa elevator, may isang babae na naghihintay sa may pintuan. Dahil siguro na isama na ang kanilang impormasyon sa system, ngumiti ang babae at magalang na sinabi. Dito po tayo, nasa ika-16 na palapag po ang ating conference room. Sumakay sa elevator sina Jiang Yi at ang magkasintahan. Ilang sandali pa matapos makarating sa ika-16 na palapag, lihim na pinagmamasdan ni Jiang Yi ang magkasintahan, na siya rin namang palihim na tumitingin sa kanila ni Liang Yu. Hindi nagtagal, nagsalita ang babae. Galing kayo sa Tianhai City, hindi ba? Bahagyang umiti si Jiang Yi. Kilala mo kami? Umiti ang babae, tila may bahid ng pangungutya. Sikat kayo noong pumunta ako sa Blizzard City dati. Pero hindi maganda ang reputasyon niyo noon. Pero sa pagkakataong ito, nakakagulat na nandito kayo. Diretsahan niyang tiningnan si Jiang Yi mula ulo hanggang paa, halatang nagtataka. Dahil sa insidente kung saan binugbog ni Sun Jianming si Chen Jingguan, marami ang naniniwala na mahina ang Tianhai City. Pero sa araw na ito, narito si Jiang Yi, malinaw na inimbitahan mismo ng punong tanggapan. Isang patunay ito ng lakas ni Jiang Yi, na hindi maiwasang magbigay ng gulat sa babae. Walang masyadong nakakagulat doon. Hindi na nagbigay ng paliwanag si Jiang Yi. Hindi pa kumalat ang balita tungkol sa pagkawasak ng Mutant Alliance sa Days City, kaya't hindi nakapagtataka kung hindi alam ng magkasintahan ang nangyari. Bumuntong hininga si Jiang Yi at umiling. Nakaupo sa balikat niya si Huahua, ngunit biglang umatungal ang pusa. Lumingon si Jiang Yi at nakita niyang nakatitig si Huahua sa likuran nila, ang mga mata nito ay kumikislap. Mukhang may kakaiba itong nakita. Sayang lang at hindi marunong makaintindi ng wika ng pusa si Jiang Yi. Naramdaman niya ang pag-usbong ng bahagyang pag-aalala at nagpatuloy sila ni Liang Yu papunta sa conference room. Pagpasok sa conference room, napansin ni Jiang Yi na marami ng tao ang naroon.
Bilangin man, halos 10 ang kanilang kasamahan. Ang maliit na conference room ay may maayos na pagkakaayos ng mga mesa, at halos lahat ay nagpapanatili ng tamang espasyo sa isa't isa. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi.